pag-uusapan sa umagang ito, ang ating pong topic, Look unto Jesus. Ayan. Look unto Jesus. Tumingin daw po tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Cambridge at ni Mariah, pinagsama ko na. Ayan. Ang ibig sabihin ng look, sabi niya rito, focus, observe, see, consider, view, think of, believe to be, regard. Ayan. So, siguro kukunin na lang po natin yung ibig sabihin ng look ay focus. Ayan. So, kukumustahin po natin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kanino o saan tayo madalas nakatingin. Ayan. Siyempre, ikaw lang at si Lord ang nakakaalam. Ay, pangatlo, sabi niya dito, we shouldn't focus or look unto our past. Yung nakaraan mo, hindi mo na yun mababago. Yung nangyari kahapon, you cannot change it. Tama po? Kahit anong isip mo, na sana hindi ko na lang sinabi, sana hindi ko na lang ginawa. Wala tayong magagawa, nangyari na siya. Tama? We cannot change our past. We cannot change our past things, our past actions. But, sabi ni Lord, you are not your past. Hindi ikaw yung nakaraan mo. Kaya huwag mong sentensya yung sarili mo sa nagawa kong kahapon. Alam mo, madalas ako personally, pag nakagawa ko ng parang hirap kong patawarin yung sarili ko. Sabi niya ito, we should not focus on our possessions. Bakit po? Kasi wala naman pong permanenteng yaman. Tama? Kasi yung iba nga, milyonaryo sila dati, tapos naging na-bankrupt. Meron naman yung dating bankrupt, yumaman. Diba? Kaya nga sabi nila, ang buhay dito sa mundo parang gulong daw. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Kasi nga, sa buhay natin sa mundong ito, wala pong temporary. Diba? Kahit servant ka ng Panginoon, mararanasan mo yun kasi hindi tayo accepted. Si Job nga po na napakayaman, na-test din siya eh. So sabi niya dito, we should look into Jesus because, unang-una, because Jesus is the author and finisher of our faith. In verse 2, ang sabi niya dito, ituwan natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ibig sabihin, pag sinabi mong author, siya po yung may akda ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi siya ang nagligtas sa atin. Finisher. Anong tatapusin ng Panginoon? Tatapusin niya, i-fulfill niya yung salvation na binigay niya sa iyo. Pagdating ng panahon, makakasama mo siya sa langit. Kaya sa verse 2, see, dahil sa kadalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam niyo po, nung time na ang Panginoong Jesus dala-dala niya yung napakabigat na krus, di naman po niya kinikerry yan, di niya lang binubuhat niya nung time na yon. Habang binubuhat po niya yan, hinahampas siya, diba? Napanood niyo naman po yung crucifixion, yung Passion of the Christ. Hinahampas siya, binubugbog siya habang dala-dala niya yun. Pero hindi niya inalintana, tiniis niya yung kahihiyan, yung hirap. Kasi ang iniisip niya, yung kaligtasan po natin. Ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya nanatiling patay sa krus. Kaya makikita po natin, walang tao dyan sa krus. Di ba kayo nag-wonder? Di kayo nagtatanong? Di kayo na-curious? Bakit sa atin, walang tao sa krus? Meron po bang makakapagsabi? Bakit? Bakit hindi nakalagay si Jesus sa krus? Bakit sa iba nakalagay? Bakit sa atin wala? Empty cross? Bakit? Hello? Bakit? Kasi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay hindi nanatiling patay. Nung inilibing siya sa tomb at binalikan nila Mary, nila lahat ng mga, nila Mary Magdalene,
Diyos na nagsisimbolo that it is finished. Ano mo ibig sabihin ng it is finished? Mission accomplished. Ibig sabihin, tapos na. Eh ang tanong, kung nagtagumpay ang Panginoon, ano yung pinagtagumpayan niya? Dapat alam mo din mo. Kasi kung ano yung pinagwakian ng Diyos, yun din ang pagwawakian natin dito sa mundo ito. Ano? Saan siya nagwagi? Sa death, yung kamatayan. Romans chapter 8, verse 35, ang sabi nga nito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kabuluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom?